Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang pinakihintay nating pagsisimula ng panibagong paglalakbay ni na Luffy sa itinuturing na pinakamalakas na bansa sa mundo ng One Piece. Sana pala'y ilike nyong videong ito at sana'y huwag nyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Pagkatapos nga fam ng misteryoso at biglaang pagkawala ni na Luffy sa gitna ng kanilang paglalayag patungong Elbaf, ay makikita naman natin ngayon ang isang grupo ng mga giants na kasalukuyang pinagkakaguluhan ng pagsisimula ng sunog sa kagubatan na malapit sa kanilang bayan. Dito ay kagad na nagmadali ang mga giants na makakuha ng tubig mula sa pinakamalapit na batis para mabilis na mapula ang apoy at mapigilan ang pagkalat nito papunta sa kanilang mga tirahan. Kasabay din nga fam ng kaguluhan na yan ay may ibang giants na nakapansin sa masarap na amoy na kanilang nalalanghap na tila ba nagmumula sa isang masarap na pagkaing kasalukuyang niluluto. Sa sumunod na panel naman ay makikita natin mula sa malayo ang isang dambuhalang puno na kilala sa pangalang Yggdrasil World Tree. Talaga namang napakalaki ng punong ito fam dahil sa sobrang laki nga nito ay halos maabot na ng tuktok nito ang mga ulap sa kalangitan. Dito ay maririnig natin ang patuloy na pag-uusap ng grupo ng mga giants na sinasabing sa oras daw na umabot ang sunog sa Yggdrasil ay tiyak na yun ang magiging katapusan ng kanilang bansa. At dahil nga sa nakaambang malaking trahedya na to, ay napagdesisyon na ng mga giants na iulat ang nagaganap na sunog sa tinatawag nilang Sun God. Pagkatapos niyan fam ay lumipat naman ng eksena sa isa pang bahagi ng isla kung saan makikita natin ang isang giant na sinisiyasat ang mga higanteng bubuyog na walang malay at pawang nakahandusay sa lupa. Sinabi ng giant na to na isa daw talagang hindi pangkaraniwang pangyayari na basta-basta na lang mahulog sa lupa ang mga dambuhalang bubuyog na tinatawag nilang Stinger Mall. Kaya naman naisip niya na may kakaiba talagang nangyayari ngayon sa isla. Sa ibang parte naman ng isla ay makikita din natin ang dalawang giants na pinag-uusapan ng tungkol sa pagyanig ng lupa na naramdaman ng mga mamamayan ilang sandali pa lang ang nakakaraan. Ayon nga daw sa mga giants na naninirahan sa kagubatan, ay nagmula ang paglindol na ito sa pagbagsak ng dambuhalang rabbit na tinatawag naman nilang Ear God. Hindi naman makapaniwala ang kapwa nitong giant dahil hindi nito lubos maisip kung anong posibleng makapagbabagsak sa Ear God. Dahil kahit nga daw sila mismong mga giants ay hindi makakayang pataubin ng higanteng rabbit na yun. Sa puntong ito naman fam ay lumipat ang tagpo sa bahagi ng isla na kinatatayuan ng Big Stein Castle, isang malaking kastilyo na binubuo ng mga piraso ng Lego blocks. Mula nga sa labas ng kastilyong ito ay kagad nating maririnig ang isang malakas na sigaw. Nagulat nang malaman itong buhay pa palang kung anumang bagay na yon na inakala niyang patay na. Kapansin-pansin dito fam ang laki at taas ng kastilyo dahil halos kalibel na nitong mga ulap sa himpapawid. Isa pang interesanteng bagay dito, ang malaking daloy ng kuryente na makikita nating lumalabas sa itaas na bahagi ng kastilyo. Sa sumunod na panel naman ay lumipat ang eksena sa loob ng kastilyo kung saan malalaman natin na kay Nami pala nagmula ang sigaw na narinig natin kanina. Dito nga fam ay umiiyak na tinatanong ni Nami kung ano daw bang klaseng insekto ang mga dambuhalang bubuyog na to at bakit buhay pa din sila pagkatapos silang atakihin ni Zeus. Masaya namang binati ni Zeus si Nami at tinanong kung nasa na ba sila ngayon. Sumagot naman si Nami at sinabing hindi niya alam kung ano bang lugar na kinaroroonan nila ngayon. Basta ang huli niya lang daw naaalala ay nung nakasakay pa sila sa barko ng Giant Warrior Pirates kasama ang kanilang crew. Pagkatapos itong masabi ni Nami ay dito na siya nagsimulong umiyak na parang isang bata.
Habang humihingi nga ng tulong ay isa-isang sinigaw ni Nami ang pangalan ng kanyang mga kapwa Straw Hats na sina Luffy, Zoro at Sanji. At kahit nga daw si Usopp ay maaari na niyang pagtiyagaan, basta't meron lang daw sumaklolo sa kanya. Sa sumunod na panel naman may tila ba unti-unti nang nawawala ng pag-asa si Nami dahil kine-question na din niya ang kanyang sariling katinuan. Iniisip kasi dito ni Nami ang posibilidad na nababaliw na siya dahil hindi naman daw niya natatandaan na nagpalit siya ng kasuotan. Subalit ngayon ay nakadamit na siya na kagaya ng mga suot ng mga giants. Sa sobrang gulo nga ng isipan ngayon ni Nami fam, ay iniisip na din niya na baka nasa loob lamang siya ng kanyang paniginip at ang lahat ng kakaibang nararanasan niya ngayon ay hindi talaga totoong nangyayari sa realidad. Sandali namang naputol ang pagka-paranoid ni Nami nang bigla itong mapatingin sa kanyang paligid na kagad namang nakapagpapansin sa kanya sa tila ba weirdong disenyo ng loob ng kastilyo. Dahil katulad nga fam ng misteryosong silid kung sa nagising si Nami sa nakaraang chapter, ay makikita nating gawa talaga sa Lego blocks ang lahat ng bahagi ng kastilyo. Mula naman sa hindi kalayuan ay bigla na lang umalingaw-ngaw ang isang tinig na tumatawag sa pangalan ni Nami. Mabilis namang nakilala ni Nami na kay Usopp nang gagaling ang tinig na ito. Dahil dyan fam, ay labis ngang nagalak si Nami dahil ngayon ay hindi na siya nag-iisa at may makakasama na siya na kapwa niya Straw Hat Crew. Kagad na ngang pinuntahan ni Nami ang direksyon kung saan nanggaling ang tinig ni Usopp. Subalit habang tumatakbo si Nami papunta sa posibleng kinaroroonan ni Usopp, ay hindi inaasahang bigla na lang siyang natalisod. Dahil sa pagkakatalisod na ito ni Nami fam ay bigla siyang napaluhod at napatungo sa lupa. At sa pagkakataong ito niya nakita ang hindi normal na itsura ng sahig at ang bako-bako na anyo nito. Sa dulo naman ng panel ay mapapansin natin na bigla na lang natigilan si Nami nang may napansin itong kung anong bagay na sumulpot sa kanyang harapan. At dito na nga natin makikita fam ang isang cute na porcupine na bigla na lang lumitaw sa harapan ni Nami. Sa kabila naman ng pagiging sobrang cute ng porcupine na ito, ay labis-labis pa din kinagulat ni Nami ang biglaan nitong pagsulpot. Sa unang tingin fam ay talagang mapapatanong ka kung bakit naman kaya masisindak si Nami sa isang maliit at cute na hayop. Subalit sa sunod na panel ay malalaman natin na kaya naman pala natakot dito si Nami ay dahil sinlaki naman pala ng isang elepante ang lumitaw na porcupine. Nakakatawa din fam ang naging reaksyon ng porcupine sa pagkagulat ni Nami dahil tila ba mas nagulantang pa ito kaysa sa kanya. Dahil dito ay kinagalit ng higanting porcupine ang hindi sinasadyang panggugulat sa kanya ni Nami. Kaya naman kagad nitong hinabol ang Straw Hat Navigator. Mabilis namang nakatakbo si Nami papalayo sa dambuhalang porcupine. Subalit sa dulo ng kanyang pagtakbo ay nakarating siya sa isang dead end. Ang dead end na ito fam ay isang balcony kung saan naman ang galing ang tinig ni Usopp kanina. Mula sa balkonaheng ito ay makikita na natin ngayon si Usopp na kasalukuyan palang kagat-kagat ng isang dambuhalang pusa. At habang nasa loob nga ng higanteng pusa ang kalahati ng katawan ni Usopp, ay humihingi ito ng saklolo kay Nami. Napaluwa naman ang mata ni Nami sa nakita niyang kalagayan ng kanyang kapwa Straw Hat at naiinis niyang sinabi na siya nga daw dapat ang kailangang saklolohan ni Usopp. Mapapansin naman natin dito fam na ang dambuhalang pusa ay nakasuot ng isang korona na maaring mga hulugan na siyang nagsisilbing hari sa kastilyong ito. Sa sumunod na panel naman fam ay napalingon sa kanyang likuran si Nami at dito ay nakita niyang malapit na pala siyang maabutan ng higanteng porcupine na humahabol sa kanya. Pagkakita nito ni Nami ay sinagot niya ang paghingi ng saklolo ni Usopp at sinabing hindi niya ito matutulungan ngayon dahil kahit nga daw siya mismo ay may kinakaharap ding isang literal na malaking problema. Para naman mapigilan ang pagsugod sa kanya ng dambuhalang porcupine, ay inutusan ni Nami si Zeus na pahabain ang kanyang sarili
nang sa gayon ay may tulak papalayo ang higanteng hayop. Kagad namang sinunod ni Zeus ang pinag-utos sa kanya ni Nami, subalit sa halip nga na mapinsala ang dambuhalang porcupine, ay tila mas lalo pa itong nagalit sa ginawang ito ni Nami at Zeus. Sa sobrang laki kasi ng higanteng hayop na ito ay si Nami pa mismong naitulak papalayo ng ginawang pag-extend ni Zeus, kaya kung magpapatuloy ito ay tuluyan ng mauhulog pababa sa balcony si Nami. At hindi nga nagtagal fa may naitulak na nga si Nami pababa ng balcony. Subalit bago siya tuluyang mahulog pababa sa lupa, ay inutusan muna nito si Zeus na atakihin ang dambuhalang porcupine. Dahil dyan fa may nagpakawala ng malakas na daloy ng lightning bolt si Zeus na direktang tumama sa higanteng hayop. Habang nangyayari yan fa may makikita din naman natin ang halimaw na pusa. Nakagat-kagat pa din ang katawan ni Usopp hanggang sa mga oras na to. Sa dulo naman ng panel ay makikita natin na talaga palang napuruhan ng atake ni Zeus ang dambuhalang porcupine at halos matusta na ang buong katawan nito dahil sa tindi ng kuryente na tumama sa kanya. Pagkatapos namang kuryentehin ni Zeus ang higanteng porcupine, ay dito na tuluyang nahulog si Nami pabagsak sa lupa. Gayunpaman fa may naging pabor pa rin para kay Nami ang mga sumunod na nangyari dahil sa halip nga na direkta sa lupa ay sa dambuhalang pusa naglanding si Nami at pagkatapos ay saka naman siya tumalbog pababa sa sahig na siya ngang nagpahina sa pwersa ng kanyang pagbagsak. Kasabay naman ng ligtas na paglanding ni Nami ay ang pagbagsak din naman ng nakuryenteng higanteng porcupine mula sa balcony na siya din namang lumanding sa mismong ulo ng halimaw na pusa. Dahil dyan fa may nadamay na din ng higanteng pusa sa matinding kuryente na dumadaloy sa katawan ng dambuhalang porcupine na nagresulta upang makawala si Usopp mula sa pagkakakagat sa kanya ng halimaw na pusa. Pero mukhang mas lumala pa pala ngayon ang sitwasyon ni Nami at Usopp fam dahil sa halip nga na mawala ng malay ang higanteng pusa ay mas lalo pa itong nagngit-ngit sa galit dahil sa pagkakakuryente nito. Dito ay kagad na napagtanto ni Nami kung gaano kadelikado ang sitwasyon nila ngayon. Kaya naman sinabi nito na masama daw ang kutob niya sa mga susunod na mangyayari. Sumagot naman si Usopp at sinang-ayunan ng sinabi ng kanyang kapwa Straw Hat. Hindi nga nagtagal fam at sinimula ng habulin ng higanteng pusa si Nami at Usopp. At habang tumatakbo naman ang dalawang Straw Hats, ay pinag-usapan ng mga ito kung paano ba sila napadpad sa kakaibang kastilyong to. Dito ay tinanong ni Nami si Usopp kung ano daw ba ang kanyang nalalaman sa kanilang kinalalagyan ngayon. Sumagot naman si Usopp at sinabing kapareho lang daw ni Nami ang kanyang nalalaman. Sinabi nito na ang huli niya lang daw na natatandaan ay nung nagiinuman pa sila sa barko ng Giant Warrior Pirates. At pagkatapos nun ay dito na siya nagising sa kastilyo kung saan sila naroroon. Base naman sa naging sagot na ito ni Usopp, ay naisip ni Nami na maaaring ang nararanasan nila ngayon ay may kinalaman sa nabanggit sa kanila ng isang giant tungkol sa Green Fairy na siyang espiritu ng alak na kanilang iniinom. Sinabi din nga ng giant nito na ang Green Fairy ay nagdudulot daw ng pag-hallucinate sa sino mang iinom ng alak na ito. Sa dulo naman ng panel fa may makikita natin na gulat ang dalawa nang makarating sila sa isa na namang panibagong dead end. Mas matindi ang dead end na ito kaysa sa kanina fam. Dahil ito ay isang balcony na nakakonekta sa mismong labas ng kastilyo. Pagdungaw nga ng dalawa sa babae, kagad nilang napansin kung gaano kataas ang kanilang kinaroroonan ngayon. Kaya naman talagang wala na silang mapupuntahan para makatakas pa mula sa dambuhalang pusa. Dahil dito ay tuluyan na ngang na-corner ng higanteng pusa ang dalawang Straw Hats. Subalit bago pa man sila atakihin ng halimaw na pusa, ay biglang may naisip na magandang ideya si Usopp. Dito ay naalala ni Usopp ang nabanggit kanina ni Nami tungkol sa hallucinations na epekto ng alak na ininom nila sa barko ng mga giants. Naisip kasi ni Usopp
na baka ang halimaw na pusang ito ay isa lamang produkto ng hallucination at hindi talaga totoo. Dahil dyan may matapang na hinarap ni Usopp ang higanteng pusa at sinabing hindi siya kayang saktan ng isang ilusyon. Pagkasabi naman ito ni Usopp ay kagad siyang nakalmot sa mukha ng halimaw na pusa na mabilis ngang nakapagpadugo sa kanyang ulo. Medyo nakakatawa lang fam, dahil kani-kanina lang ay ang tapang-tapang pa ni Usopp na labanan ng higanteng pusa sa pag-aakala na isa lamang itong ilusyon. Subalit ngayon ay alam na niya na hindi hallucination ang kaharap nilang pusa at isa talaga itong totoong halimaw. Napasigaw naman si Nami nang makita nito ang pagtalsik ng madaming dugo mula sa mukha ni Usopp dahil nga sa tinanggap nitong malakas na atake mula sa higanteng pusa. Sa lakas naman ng ataking pinakawalan ng halimaw na pusa ay napalipad nito ang katawan ni Usopp at kasama na ding nawasak ang balkonaheng kinatatayuan nila ni Nami. Kaya naman magkakasamang nahulog ang tatlo pababa sa likod na bahagi ng kastilyo. Medyo may kataasan ang kinuhulugan ni Nanami dito fam, kaya naman talagang nakakapag-alala kung paano niyang magagawang makalanding ng ligtas. Habang si Usopp naman ay nauna nang bumagsak sa lupa dahil sa pag-atake sa kanya ng halimaw na pusa. Sa sumunod na panel ay nakakamanghang makita na ligtas palang nakalanding sa lupa si Nami sa kabila ng napakataas na pinanggalingan nito. Makikita din naman natin si Usopp na nananatili pa ding duguan at walang malay dahil nga sa tindi ng pinsala na kanyang tinanggap. Habang tinitingnan naman ni Nami ang kalagayan ni Usopp, ay maririnig din natin ang malalakas na yabag ng dambuhalang pusa na dahan-dahan ang lumalapit sa dalawang Straw Hats. Subalit sa sunod na panel ay laking gulat na lang ni Nami nang makita nito na hindi na pala isang dambuhalang pusa ang humahabol sa kanila ngayon, kundi isa ng higanteng leon. Dito ay napatanong si Nami kung paano kaya nakapag-transform sa isang higanteng leon ang dambuhalang pusa na humahabol sa kanila kanina. Pinipilit namang gisingin ni Nami si Usopp para ipaalam dito na malapit na talaga silang mamatay. Kapansin-pansin din pala dito fam ang tumpok ng mga bungo at kalansay na nakakalat sa sahig. Siguro dito bumagsak si Nami kanina, kaya nagawa niyang makaligtas mula sa mataas na pagkakahulog niya. Pagkatapos naman yan fam ay bigla na lang umungol ng malakas ang higanteng leon habang nilalapitan nito ang dalawang Straw Hats. Napasigaw na lang si Nami sa sobrang takot. At bilang paghahanda ay ginamit niya ang katawan ni Usopp upang magsilbing panangga at pangharang sa paparating na atake ng halimaw na leon. Habang hinihintay naman ni Nami ang kanilang katapusan, ay bigla na lang siyang may narinig na tumatawag sa kanyang pangalan. At dito na nga fam dumating ang pinakamalalakas na miyembro ng Straw Hat Crew at tinugari ang monster trio ng grupo. Walang iba kundi sina Luffy, Zoro at Sanji. Dito ay magkakasabay na naghanda sa pagpapakawala ng kani-kanyang mga atake ang Monster Trio. Sinabi dito ni Sanji na hinahatulan niya ng kamatayan ng higanteng leon dahil sa nagawa nitong mabigat na krimen na pagpapaiyak sa kanyang minamahal na si Nami. Sa sumunod na panel ay dito na nga pinakawala ng Monster Trio ang kanilang malalakas na mga atake na nagresulta sa isang malupit na combination attack. Si Luffy ay ginamit ang kanyang Gomu Gomu no Elephant Whip. Si Zoro naman ay ginamit ang kanyang Three Sword Style Kala Sutra Great Dragon Twister at Shoulder Strike naman ang ginamit ni Sanji. Mapapansin din natin dito fam na katulad ni Nanami at Usopp ay nakasuot na din ng pang-giant na pananamit ang tatlo. Isa pang interesanteng bagay dito fam ay ang paggamit ni Sanji ng kanyang pinakamalakas na klase ng atake na Ifrit Jambe, habang sina Luffy at Zoro naman ay hindi ginamit ang kanilang mga ultimate forms na Gear 5 at King of Hell 3 Sword Style. Siguro ay ganun na lang katindi ang galit ni Sanji dahil sa pagpapayak ng higanteng leon kay Nami. Kaya naman ginamit nito ang pinakamalakas na bersyon ng kanyang atake.
Pagkatapos naman ng pagpapakawala ng atake ng Monster Trio, ay napaluwa na lang ang mga mata ni Nanami at Usopp dahil hindi sila makapaniwala sa perpektong timing ng pagdating ng mga kapwa nila Straw Hats upang sagipin ang kanilang buhay. Sa dulo ng panel ay napangiyaw na lamang ang dambuhalang leon at bigla itong napabalik sa kanyang pagiging isang pusa dahil nga sa tindi ng mga ataking tinanggap nito mula sa Monster Trio. Napatanong naman si Zoro kung totoo ba ang kanyang nakita na biglang pag-transform ng leon sa isang pusa. Makikita din natin dito fam na tuluyan na palang nawalan ng malay ang dambuhalang pusa at kasalukuyan na nga ito ngayong inuupuan ni Luffy. Dito ay iniisip ni Luffy kung masarap daw ba ang lasa ng dambuhalang pusang ito. Nasarapan daw kasi siya sa higanteng rabbit na inihaw nila kanina ni Sanji at Zoro. Nagsimula namang magtatatalon sa saya si Sanji dahil ngayon ay alam niyang wala na sa panganib ang buhay ni Nami. Kanina pa daw kasi siya nag-aalala simula pa nung magising sila sa isla. Umiyak namang sumagot si Nami at sinabing sobrang tindi daw talaga ng takot niya kanina, lalo na daw nung napatay ng higanteng leon si Usopp. Pagkasabi naman nito ni Nami ay bigla na lang nagsisisigaw si Usopp na sinasabing buhay pa siya. Dagdag pa niya ay hindi niya daw malilimutan ang ginawa ni Nami kanina na paggamit sa kanya bilang pananggalang sa atake ng higanteng leon. Mula naman sa malayo ay maririnig natin ang mga ungol ng iba pang mababangis na dambuhalang hayop na nakatira sa paligid ng kastilyo. Kasabay naman ito ay makikita din natin ang tanawin ng Yggdrasil World Tree na nagmukhang isang bundok sa likod ng kastilyo dahil sa sobrang taas at laki nito. Pagkatapos naman na marinig ang ungol ng mababangis na hayop ay sinabi ni Luffy na mukhang madami pa daw palang ibang mga higanteng hayop sa paligid. Sinabi nito na kung mukha daw masarap ang mga hayop ay hahantingin niya ang mga ito upang ibahagi sa kanyang mga kapwa Straw Hats. Sumagot naman si Zoro at sinabing kailangan daw nilang unahin ang paghahanap sa kanilang barko. Dagdag pa nito ay importante daw na matiyak muna nila na ligtas ang kalagayan ng iba pa nilang crew. Sunod namang nagsalita si Sanji at sinabing kung mga hunting daw si Luffy ng pagkain ay huwag nitong kalimutan ng mga higanteng bubuyog at ang pulot ng mga ito dahil maganda daw itong source ng sustansya at bitamina. Napaiyak naman si Nami dahil hindi siya makapaniwala na ganito nakakomportable ang kanyang mga kapwa Straw Hats sa napakamapanganib na lugar na to. Tinanong din ni Nami ang kanyang mga kasama kung ano daw ba ang lugar na to at bakit ganito na lamang sila kakampante. Grabe fam, isa na namang nakakapanabik na paglalakbay ng Straw Hats ang ating matutunghayan sa pagsisimula ng panibagong arc na to. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!